Naku mga ka-good news, handa na raw ang detention cell ni Pastor Kibuloy sa Kamara, sa Kongres dahil sa hindi niya pagsipot sa hearing ng SMNI. Ito ang balita ng UNTV, atin panoorin. Dito na po siya mag-stay. Babasahan din po natin siya ng aming guidelines. Katulad po nung kailan lang po ang visiting hours, yung po paggamit ng cellphone, at saka po yung mga authorized visitors. Pinahintulutan ng mga miyembro ng media na makapasok sa detention center ng Damara kung saan dinadala ang mga inaarestong personalidad matapos mapatawan ng contempt. Itong detention facility na nakikita nyo sa aking likuran, dyan posibleng manatili ang religious leader na si Apollo Kibuloy kung hindi haharap sa kamera hanggang araw ng Biyernes, March 15. Nako, March 15 bukas na yan, Biyernes. At siguradong hindi haharap si Kibuloy dyan. Dahil sabi ng ibang sources ay wala na sa Pilipinas si Kibuloy, umalis na. Nandyan yata si Haring Aguila dyan. Alam nyo ba yung si Haring Aguila, yun ang nag-a-idol kay Kibuloy sa taga-Socorro yun. At nandyan sa detention cell dyan sa Congress. Kaya magkikita ng dalawang yan, ang nag-a-idol at ang idol. Okay, so ano pa nga ba ang meron sa detention cell na ito? Napakaganda naman pala, kompleto, aircon. Hindi ka nga lang makakalabas. Magandang facility. Pinatawa ng contempt si Kibuloy dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises kaugnay ng panukalang bawiin ang prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI. Si Kibuloy ang honorary chairperson ng network. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, posibleng lumabas ang detention order laban kay Kibuloy sa Lunes o Martes, March 18 o 19. It will be ready by tomorrow, so it can be served by next week. It will be signed by the chairman of the franchise committee, and any authorized House official can sign it. So it's either me or the speaker can sign the warrant for parehas. May 2 air-conditioned rooms at 3 comfort rooms ang detention center sa Kamara. Sa kasalukuyan, okupado na ang isa ng resource person na na-cite in contempt. Bakante naman ang katabing kwarto nito kung saan posibleng dalhin si Kibuloy. Equipped ang detention center ng CCTV cameras at monitored ng Legislative Security Bureau. Bago ipasok sa loob, dadaan security at medical check-up ang detainee. Pwedeng gumamit ng cellphone sa loob ng pasilidad, subalit 30 minuto lamang kada araw ang ibibigay na oras. Okay. Maaari namang hilingin na palawigin ito sa House Committee na nagpa-contempt sa detainee. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga o alauna hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Sabado ang visiting hours sa detention center. Samantala, welcome naman para sa Makabayan Block lawmakers ang pagkakapasa ng panukalang batas na nagsusulong na bawiin ang prangkisa ng Suarez Sub Media Corporation na nag-ooperate sa ilalim ng business name na Sunshine Media Network International o SMNI. Bunsod umano ito ng saring-saring paglabag sa prangkisa ng network gaya ng fake news peddling, red tagging at Ay, paglabag naku. sa broadcasting Ubus standards. na talaga ang swerte ni Kibuloy kasi ang buhay naman ng tao ay parang gulong lang yan. Minsan nasa ibabaw ka at minsan nasa ilalim. Katulad ko, nasa ilalim talaga ako ngayon. Wala talaga ako sa ibabaw. Ganyan lang talaga ang buhay. At minsan, ayan, sikat ka at powerful at maraming pera. Ngayon, dahil sa ang law of physics ay nagsasabi na kung anong tayog ang marating mo, ayun din ang tayog na ikaw ay babagsak. Ulitin natin sa law of physics, kung anong taas ang nilipad mo, ayun din ang taas na babagsak ka. Kaya kung mataas ang lipad mo, masakit ang bagsak mo kasi mataas, durug-durug ka. Okay, so good luck na lang sa iyo, Pastor Kibuloy. Mabuti pa nga ang Congress, ang tatapang, ay pinakontempt ka agad, walang umo-object. Isa Senado, ang daming umo-object, halos kalahati. At pati pa ang ang majority floor leader ay gusto pang bigyan ng tsansa si Kibuloy, kaya marami nga talagang friends sa Senado si Kibuloy. Tapusin na natin ang balitang ito.
Yung hindi pagsipot ni Kibuloy sa pagdinig ng komite ay nagpapakita ng kanyang pag-iwas sa accountability. Akala ko ba ay appointed son of God siya? Bakit takot siyang humarap sa Kongreso? Sabi ni Apollo Kibuloy, siya daw ang pipirma sa kaligtasan ng tao. Ang tanong natin ngayon, mapipirmahan ba niya ang sarili niyang kaligtasan? Bukod sa Kamara, may ultimatum na rin ang Senado kay Kibuloy upang magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat arestuhin ng Senado. Kaugnay naman ito ng ginagawang investigasyon ng Senado sa mga alegasyon ng sexual crimes laban sa religious leader. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Ayan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright, maraming salamat UNTV sa inyong balita. At hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpapaalam na. Ingat kayong lahat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Good evening, Philippines. Paalam!